Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, kayo po ay nakasubaybay sa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. At ngayon po ay October 3, 2023 at Tuesday, araw po ng Tuesday. At muli po namin kayong inaanyayahan na samahan po kami sa isang oras po ng pananalangin, awitan at pagkikinig po ng banal na salita ng Panginoon. Bati po muna tayo ng ating mga nakakasama na as early as now. Ano po? Ang aking pong butihing ina, Nanay Amihan Saria Yabut, magandang hapon po. At Nanay Elvie Rivas, maraming salamat po sa muling pagsama niyo sa amin. Kasama rin po natin ngayong hapong ito si Angelica Di Guzman. Magandang hapon po. Ang Preacher Manny Nicolas, magandang hapon po Preacher Manny. Ma'am Joyce Digan, Pastor Mike, magandang hapon po. At kasama rin po natin Ma'am Baby Villamiel at ang Sister Alexis Salazar. Ayan. Nanay Tuding Severino, good afternoon po. At nawa po ay patuloy po ang inyong recovery. Ano po? At Ate Beth Akong, maraming salamat din po sa pagsama niyo sa amin. Pagpasensya niyo na po na parang meron kaming technical issue sa aming camera. Baka dahil lang po sa hina ng internet namin. At Sister Helen Ortiz Paras, maraming salamat po sa pagsama niyo muli sa amin. Magandang hapon po. Ayan. Tayo po ay magsimula na through prayer. Let us pray. Ama naming banal at dakila, maraming salamat po Panginoon sa hapong ito. Muli nyo kaming tinipon na muli kaming magkaroon ng pagkakataon Panginoon na lumapit sa inyong harapan upang sambitin namin sama-sama Panginoon ang aming mga panalangin, ang aming mga kahilingan o Lord.
Ngayon din, Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito at patuloy niyo kaming gagabayan hanggang matapos po ang gawain. Maraming salamat, Panginoon. Hawakan niyo po ang bawat isa. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. At ngayon po ay magbabasa po muna tayo ng ating mga prayer request. Kung meron pa po kayong naisihabol, paki-comment lamang po sa ating Facebook Live ngayon at ito po ay isusulat natin at ihahabol po natin sa ating prayer time mamaya. Pagpupuri muna at pasasalamat sa ating Panginoon at batiin po natin ang mga nagdiwang ng kanilang birthday ngayong week of October. October 1 po ang Deacon Joseph Crame at si Brother Clarence Careso. Ayan, sila po ay nagdiwang ng kanilang birthday noong Sunday. October 2 kahapon po ang Sister Sheila Yabut. Ayan. Kung sino po makakahula, no? ng kanyang edad, ibibigay ko po yung GCash number ko. Kaya na po ang maglagay. Ayan. Matanggap pa po kami ng kahit hanggang next week ho, tumatanggap ko. Ayan. October 3, Ma'am Tess Abilion. Ito po ang sister ng Preacher Gary Chua. October 4 naman po ang birthday ni na Sister Sharon Gesmundo, Brother Francis Zapata, at kapag October 4 po we always remember the life of our beloved, the late Bishop Manuel Orara, and we celebrate his life sapagkat ito po ang kanyang kaarawan noong siya po ay nakapiling pa natin. At dahil po dito, ang Blessed Hope Christian Academy rin po ay magsa-celebrate ng kanilang Founders Week starting tomorrow, October 4 until Friday, October 6. Ayan po. October 5 naman po ang Pastor Resty Diato at October 6 ang Brother Marcelo Sarer. Ayan. Advance happy birthday po sa lahat po ng nabanggit. Dadako naman po tayo sa ating mga praises. So from Ma'am Sheila, praising God for a soul who accepted the Lord Jesus as her personal Lord and Savior last Sunday, si Ma'am Marian Cabana. And let us pray for her spiritual growth and maturity. Ganun din po sa salvation ng kanyang buong pamilya, mga mahal sa buhay, at ang kanyang pong plano rin po na makapagtrabaho sa ibang bayan. At mula pa rin po kay Ma'am Sheila, pasasalamat sa kanyang sa ating dakilang Diyos sa isa pa pong taon na pagpapala, habag at biyaya sa kanyang buhay. Our God is good and faithful. Amen. At praises din po from Sister J. De Los Santos. Salamat po sa dagdag na taon sa taong nagpalaki sa kanya, kay Cristita De Los Santos. Happy birthday po kay Cristita De Los Santos. Ayan. Bago po tayo dumako sa ating mga pinapanalangin, magandang hapon po muna. Ma'am Risa Lumangyaw, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin. At kasama rin po natin si Bing Rain Severino. Magandang hapon po. At ang Sister Carlota de Belen. Ayan, magandang hapon po. Kung kayo po ay napadaan, mag-leave po kayo ng comment. Kahit emoji lang po. Kasi minsan hindi po nag-a-appear dito sa live sa live ng cellphone ko. Medyo luma na ho kasi. Ewan ko kung dahil doon. Pero yun po, we encourage you to leave a comment para pumamaya din po mabati po namin kayo. Nanay Doris Santos, magandang hapon din po. At salamat po muli sa pagsama niyo sa amin. Ayan. Dadako po tayo sa ating pinagpe-pray na sick brethren and loved ones. Yung buong listahan po natin dito ay pagpe-pray po natin mamaya. Babanggit lang po tayo ng mga ilan para din po sa ating sa oras. At kung meron po kayong naisihabol para sa panalangin po sa mga mahal natin sa buhay, paki-comment lamang po. Ayan, from Nestor Gicaraya, panalangin po natin si Francis Gicaraya. Siya po ay na-stroke. At from Ma'am Myrel Nicor, ipanalangin po natin si Sister Lou, ang twin sister of Sister Lynn Kalinisan, na nagkaroon po ng surgery pero siya po ay unconscious pa din. Panalangin po natin ang Sister Lou. At sama rin po natin sa panalangin ang ating ilang mga prayer request. Panalangin po natin ang Sister Milka para po sa protection ng ating Panginoon sa kanyang pagpunta po sa kanyang school at pabalik. Sa po ay nag-aaral sa PUP. Ayan, medyo mahabang biyahe rin po ayun. At sama rin po natin sa panalangin from Sister Rowena Gaston, ang kanyang pong mother, strength and good health. Si Joel Eve, ang kanyang asawa,
si Reyna ng kanyang anak, at ang si Jomar ng kanyang apo. Na panalangin po natin na makapag-abroad ng kanyang anak at makatapos po sa pag-aaral si Jomar ang kanyang pong apo. Sama natin sa panalangin ng Blessed Hope Christian Academy, ang ating church school ministry na founded by Bishop Manuel Orara, na magdidiwang nga po ng kanilang Founders Week tomorrow. Sama rin po natin sa panalangin ng Sheep Shepherd Conference sa MIBM Monterey this October 19 to 20. Ito po ay gaganapin sa oras sa ganap ng alas 7 po ng gabi. At ito po ay bubuuin po ng mga miyembro po. At we are inviting everyone to attend the Sheep Shepherd Conference at MIBM Monterey. Of course, ang kasama po dyan ay ang ating mga pastor. At ito po ay sa pangunguna ng Bishop Fernando de Vega. Let us also pray for Israel and FIBA Fellowship. Ito naman po ay magaganap sa October 20 rin po, pero sa umaga naman po ito, sa ganap ng alas 9 ng umaga. Diyan po ito sa ating church sa MIBC Silangan. Ayan po. At ito po ay pangungunahan ng Bishop Nel Datur at mga FIBA pastors. Ayan po. At sama natin po sa panalangin. Tingnan ko lang po kung meron pa tayong mga prayer requests. Okay. From Nanay Tuding, please pray para po sa patuloy na kalakasan at kagalingan po ng kanyang ulo dahil sanhi po ng kanyang aksidente. At patuloy po siya nagpupuri sa Panginoon sa pag-iingat sa araw-araw. Salamat po, Nanay Tuding, at patuloy namin kayo ipapanalangin. Ayan. Ma'am Baby Villamiel, nagpapasalamat po siya sa Panginoon. Magaling na po ang sipon ni Momo, at isama rin po natin sa panalangin ang Sister Sarah at si Mike sa kanilang mga sipon. Ayan. Okay. Sama natin sa panalangin ang ating mga senior citizens and elders. Meron po tayo na dagdag sa ating listahan. Purihin po ang Panginoon. At kung meron po kayong nais pang idagdag, i-comment nyo lamang po sa amin kung sino ang nais nating idagdag sa ating mga elders and senior citizens. Ang Nanay Elvie Rivas, panalangin natin patuloy. Ang Sister Baby Villamiel, Tatay Ferdy and Nanay Ami Hanyabut, Tatay Tony and Nanay Chedeng Chua, Nanay Norma Castillo, ang Sister Susan Orara, Sister Evelyn Kekep, Sister Linda Gesmundo, ang Preacher Renato, and Sister Esther Orhino, Brother Frank and Sister Percy Zapata, Auntie Jovita Digan. Sama natin sa panalangin Ima Zeni Paras, Sister Helen Ortiz Paras, Sister Rosa Gutierrez, Nanay Lucia Benaflor, ang Sister Dory Santos, Nanay Faye Carpio, ang Nanay Getrude Severino. Sama rin po natin sa prayers Susan Gloriani, Sister Dory Esguera, Brother Nick and Sister Lilia Santos, ang Sister Lourdes Mercalessia, Brother Efren and Sister Lydia Inocencio, Tatay Nori and Nanay Norma Santos. Let us also pray for Cora San Jose, Nengat Dula, Luz Castillo, Lourdes Castillo, Toto Castillo, Noemi Morey, Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame, Lando and Tess Abilion, Alex and Beth Chua, James and Aggie Armstrong, Spurly Rivera, Nanay Berbarda Lopez. Sama rin natin sa prayer si Leonarda Saren, Rosario Concepcion, Auntie Nenita Saria, Tita Edith Santos, Nanay Celia Ignacio, ang Nanay Daisy Alvarez. Let us also pray for Mami Bituin Ledesma, Daddy Apin and Mami Lucy Saria, Nanay Lucy Broas, Tatay Mario Saria, si Tony and Letty Garovillas, Kuya Ivan Chua, Kuya Radi and Ate Beth Akong, Corazon Bernardo, at isama rin po natin si Milagros Loquiao at si Rowena Galdones. Ayan po, sila po ay, kung di nagkakamali, sila yung mga nanay po natin sa Silangan. Ayan, patuloy po natin silang ipanalangin. Tingnan ko lang po. From Bingring Severino, pray po kay Nanay Tuding sa patuloy na paggaling po niya, sa kanyang kalakasan at sa kanyang heart's desires. Ayan po. Tingnan ko lang po rito. Magandang hapon din sa iyo, Brother Cyril Escobar. Ayan. Patuloy natin po ipanalangin ang MIBC Silangan, ang Pastor Mike Digan and his family, kanyang leadership po, ang church services and ministries, ang children's ministries, ang extension classes po natin at ang ating kids choir. At nagulat po ang Ma'am Sheila last Sunday, nagbigay po sila ng regalo kay Ma'am Sheila at unexpected, kaya nakita ko yung tuwa sa kanyang mga
mata, hindi sa kanyang mga labi. At binigyan po binigyan po nila ng chocomucho si Ma'am Sheila. At sabi ni Ma'am Sheila, o sige, sino gusto ng chocolate? Lahat po sila nagtaasan ng kamay, kaya naibalik na rin po sa kanila. Pero yung gesture po, we appreciate po yung gesture ng Kids Choir po natin. At patuloy natin ipanalangin ang young people po natin, ang music ministries, ang choir, ang instrumentalist, ang ladies fellowship po natin, ang physical church, ang building provisions and equipment, ang church building at improvement po ng ating property. At patuloy natin panalangin ang members and families. Ayan. Tingnan ko lang po rito. Ayan. Angelica de Guzman, panalangin po natin ang good health po at kaligtasan ng kanyang papa at ang asawa po niya na si Gerald Aquino at ang kalusugan po ng kanyang anak na si Ashley at Gabriela at ang kanilang pinansyal na pangangailangan. Ayan. Praises from Mami Carlota, naayos na nila ang kanilang papel at dokumento para sa kanilang kasal at panalangin po natin ang kanilang pinansyal na pangangailangan. At sama rin po natin sa panalangin from Nanay Dory Santos, please pray for my son Israel sa safe travels po niya papunta sa Legazpi City. Ayan, let us pray for God's traveling mercy sa kanya pong anak na si Israel. Ayan, patuloy lamang po kayo mag-comment ng inyong mga nais ihabol sa ating prayer request mamaya, time mamaya. At tayo po ay sasama po natin yan sa ating pananalangin. Ayan po, at this point po muna ay makakarinig po muna tayo ng tanging bilang sa ating pong pagpapatuloy. I know the one who sees my soul, who calms my heart and clothes my shame. I know the one who holds tomorrow, who hears my prayer and heals my pain. He is my fortress, He is my Father, my freedom, my Master, my forgiver and friend. For when He died on Calvary, He won my victory, and now in Him I live eternally. So I will love Him and trust Him and serve Him.
and serve Him, the one who first loved me. So I will love Him and trust Him and serve Him, the one who first loved me. Maraming salamat po sa ating tanging bilang na kinanta po ng Ma'am Sheila. Ang title po niyan ay He First Loved Me. The One Who First Loved Me. Nagkamali pa. At nagpapasalamat po tayo din kay Brother Sam Digan doon na po sa accompaniment po sa ating special number. Kami po ay patuloy nananawagan public service po muna tayo. Nanawagan po kami sa ating mga choir members at ating mga young people na kayo po ay makapagre-record po kayo para sa ating mga special numbers, para po sa ating gawain sa Hardin ng Panalangin, ay ma-appreciate po natin yan. Ito po ay kasama rin po sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya we encourage everyone, magsabi lang po kayo sa amin kung wala kayong lugar, pwede naman tayo dito mag-record, at para maisama rin po natin yan sa ating ministry ng Hardin ng Panalangin. Ayan, at magandang hapon po Nanay Lourdes Mercalesha. Kasama rin po natin Nanay Celia Ignacio, magandang hapon po. At si Heidi Severino Villanueva, magandang hapon po. Mahabol lang po tayo dito, sama po natin sa panalangin ang Nanay Lourdes Mercalesha sa kanya pong CT scan na maging maayos po ang maging resulta. At sama rin po natin si Mary Etnombari. Let us pray para sa kanyang operation. Naka-line up na po siya. Ano kaya operation ito, para saan? Ayan. And then, ayan po. At kung hindi po makareply agad ang Ma'am Sheila, paamanhin po dahil nga po meron kaming problema sa, hindi ko pa alam kung anong problema namin. Pero yung video ho namin, tsaka nagbabagal ho baka sa internet po. Ayan. At this point po, ay let us proceed to our short devotion. At please bring out your Bibles at tayo po ay sabay-sabay na magbasa ng ating main text ngayong hapong ito. Makikita po natin ito sa New Testament, bandang dulo po sa 2 Peter. Ayan. 2 Peter chapter 3, 13 to 14. Yan po ang pag-aaralan natin ngayong hapong ito. 2 Peter 3, 13 to 14. Ayan po. At ang sabi po ng banal na kasulatan, nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of Him in peace, without spot, and blameless. Let us pray for God's guidance ngayong hapong ito. Ang manaming dakila at banal, maraming salamat Panginoon sa inyong salita na patuloy na nagiging gabay po ng inyong mga anak sa buhay na ito. Nawa Panginoon, ang aming mapag-aaralan ngayon ay makuhanan po namin ang karunungan, kaunawaan at magamit po namin sa araw-araw na aming pamumuhay. At kung kami po ay makaramdam ng pagsasaway, ay kami po ay matuto rito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehyo po na makapangaral ng inyong salita. Patuloy niyo po akong itago sa inyong likuran upang hindi po ang kasalanan ko ang makita, kundi ang kapangyarihan po ng inyong salita at ang inyong mensahe ngayong hapong ito. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. At ayan po, main text po natin. Sabi po ni Peter, nevertheless, we according to His promise look for new heavens and new earth. At sabi po sa verse 14, seeing that you look for such things, be diligent that we may be found of Him in peace, without spot, and blameless. Naalala ko po 12 years ago, siguro po a year and a half or magto 2 years after po namin ikasal ng Ma'am Sheila, we found out na
magiging magulang kami. Ayan. And we were very excited. Nung na-confirm po namin na si Shem ay along the way na at talagang tuloy na po, we proudly announced it. May social media na nga ho nun at hindi pa kami marunong gumamit. Pero sa mga kamag-anak po namin, sa mga kaibigan, tuwan-tuwa kami. We are very proud to announce na yun nga, magkakaanak na po kami and we rejoice in God's blessing. But then, kapag katapos po nito, no? So, okay na. Magkakaanak na kami. Excited kami lahat. Ganun din, pasok din yung mga tawag nating agam-agam. No? Kasabay nito, kasabay ng katuwaan, kasabay ng pupupuri sa Diyos. Minsan, hindi mo maiiwasan na magkaroon ka ng kaunting katanungan, ano? At normal naman ito sa mga bagong mga magulang, sa mga magiging parents. Ang mga tanong nga dyan tayo ba capable na maging mabuting magulang? Tayo ba meron ba tayong sapat na pera para magbayad tayo ng mga check-up, ng mga ospital, ng mga gamot? Sa araw na ipapanganak na yan, saan tayo kukuha ng pera, pambayad ng doktor? Yan po mga tumatakbo sa utak ng isang magiging magulang. Tapos, minsan isipin pa natin, nako, kailangan ko na magbago kasi baka gayahin ng anak ko yung mga maling bagay na ginagawa ko. So, meron mga ganun, nagkakaroon tayo ng overthinking. Nag-overthink tayo. To the point nga na hindi pa pinapanganak, iniisip mo na, sino ba magiging asawa nito? Ilang kaya magiging apo ko rito? Yung ganung overthinking, Pero ito talaga, yung mga senaryo, sa palagay ko, sa aking palagay, na dapat ang isang tao, ang isang magiging tatay, ang isang magiging nanay, talagang dapat lang mag-overthink. Bakit? Kasi, it involved na yung anak mo rito Hindi na ikaw. Meron ng isang tao na nakasalalay ang buhay sa iyong mga kamay. Kaya dapat lang talaga mag-overthink ka. Paano mo palalakihin yan? Paano mo papalakihin ng maayos? Paano mo papalakihin na may takot sa Diyos? Kasi bilang mga magulang, siguro alam lang mga magulang na dito, pagka nagkaroon ka ng anak, it's a life changer. It's a lifestyle changer. Iba ang buhay ng isang tao habang wala pa siyang anak, at nagiging iba ang buhay ng isang tao kapag nagkaroon siya ng anak. Ayan. So, sa atin, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, nung tayo po ay naligtas, tayo po ay naturuan na nung ating tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, na tayo po ay ligtas na mula sa impyerno at tayo po ay mapupunta sa langit kapag tayo po ay namayapa. At tayo po ay makakapiling natin ang ating Panginoon sa susunod po na buhay. And kung ang pagkakaroon ng isang anak ay isang lifestyle changer sa isang magulang, tayo, 'di ba? Kung ang future parents, 'di ba, na anticipate nila na magkakaroon sila ng anak at naghahanda sila para dito. Nag-iipon, nagtatrabaho, nagbumibili ng gamit ng pambata. Tayo bilang mga mananampalataya, dapat i-anticipate din natin yung ating future life with the Lord. Na pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa, bilang mananampalataya, bilang tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, bilang Panginoon at tagapagligtas, meron tayong future life in heaven with Him. At dapat din po natin na pinaghahandaan po yun. So, katulad po ng sinabi ni Pedro sa ating main text, we look for new heavens and a new earth that will come to us in the future. Ang title po ng ating devotion this afternoon, Preparing for the Blessed Hope. Preparing for the Blessed Hope. Pag tinignan niyo po yung verse 14 sa ating binasa kanina, sabi ni Peter, as believers, we need to be diligent. Kailangan nating magsipag, so that we may be found in peace, without spot, and blameless. Walang imperfection, so to speak. So, kailangan, in short, let us work hard para pagdating ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagbabalik, pagka nasumpungan niya tayo, we are blameless and without spot. So, paano natin gagawin ito? Ano yung dapat nating gawin at dapat na ginagawa natin habang naghihintay tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Makikita po natin yan sa Book of Titus. Ayan po. Sa New Testament pa rin po yan. Atras lang po tayo ng ilang libro. Book of Titus, chapter 2, verse 11 to 13. Sabi po rito, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness
and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Dito po natin kinuha yung title natin, sa ating devotion this afternoon. The blessed hope sa verse 13. Sabi dito, looking for that blessed hope. Ang ating mapagpalang ano ba yung hope? Pag-asa, mapagpalang pag-asa na tayo bilang mananampalataya, hindi tayo naniniwala na ang kamatayan natin ang katapusan. Na kahit anuman ang buhay na meron tayo dito, kung anumang pasakit namin, yun ang hope natin eh. May pag-asa tayo na matapos man yung buhay natin dito sa pasakit, alam natin na darating yung buhay natin kapiling ng ating Panginoon sa kaluwalhatian. That is our blessed hope. Diyan po natin nakuha yung title ngayon. And sa verse 12 makikita po natin kung ano ang ine-expect ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga tagasunod. In short, sa atin po, sa mga Kristiyano. Sabi dito, denying ungodliness and worldly lust. Sabi, i-deny mo, wag mong, kumbaga parang i-reject mo ang makamundong pagnanasa. Ang sabi dito, we should live soberly. Pag sinabi po nating sober, matino. 'Di ba? Hindi lango, no? Kumbaga nasa tamang pag-iisip. We should live soberly, sabi dito, righteously. Ano yung righteously? Sa Tagalog po ay sa pagiging matuwid. Soberly, righteously, and godly, maka-Diyos. Yan po ang ine-expect ng ating Panginoong Hesukristo na ginagawa po natin habang naghihintay tayo sa Kanya. At sabi po rito, in this present world. Ngayon. Ibig sabihin, ina-expect po ng ating Panginoon na habang hinihintay natin siya, ito na po ang ginagawa natin. We avoid sin, and we do good works, we live righteously, and then we live godly lives, di ba? Sabi dito, to do these things in this present world, hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa next Sunday na lang, ngayon. Hindi yung bago tayo mamatay. Gagawin natin to ngayon. Bakit? Kasi bakit pa natin kailangan gawin to? Brother Lester, pupunta naman ako sa langit. Sigurado na ako sa aking salvation. Bakit kailangan ko pang gawin itong mga bagay na to? Dalawang bagay po ang sagot dyan sa katanungan na yan. Una, because Christ teaches us that this is the way we should live our lives. Ang sabi ng Panginoon, ang itinuturo ng Panginoon, ito bilang mananampalataya, ang dapat na paraan at pamamaraan kung paano mo isinasabuhay ang iyong buhay dito sa lupa. Yan. Kaya gusto ba natin mabuhay na may kapayapaan? Gusto ba natin mabuhay na mayroong peace of mind? Gusto ba natin ng true happiness kahit wala tayong pera, kahit sapat lang araw-araw? Gusto ba natin ng parang ma-feel natin na blessed tayo kahit hindi material blessings yung dumadating? At kahit walang-wala ka, gusto mo bang maging blessing sa iba? And then, study the Word of God. At kung ano ang tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo doon, yun ang dapat nating gawin dito sa ating buhay. Sabi po sa Matthew 28, napaka-famous verse. Halos lahat ng mananampalataya alam to. Last chapter of Matthew, Matthew 28, verse 19 to 20. Sabi rito, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Sa verse na to, ang nagsasalita po ang ating Panginoong Hesukristo. Ang kausap niya po ay ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga disipulo, the Christians, the early Christians. At ang sabi niya rito, humayo kayo sa buong mundo at ituro nyo ang mga tinuro ko sa inyo at lahat ng inuutos ko. It is very clear, sa utos na ito ng Panginoon na gusto niya matuto lahat. Gusto niya marinig lahat ng tao ano ang kanyang itinuro habang siya po ay nandito pa sa lupa. Otherwise, bakit niya uutusan yung kanyang mga disipulo na humayo? 'Di ba? Yung iba nga diyan na martir pa sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, pinatay, pinahirapan. Bakit niya gagawin 'yon? 'Di ba? Kung hindi siya seryoso, na malaman ng bawat isa kung anong dapat nating gawin sa kanyang malaman ng bawat isa ang mga itinuro niya na dapat nating gawin bilang mga Kristiyano. At
sa isang tao naman na naturuan ng salita ng Panginoon? Bakit ka mag-spend ng time to read the Bible, to attend the services sa pangangaral, pakikinig ng salita ng Panginoon kung hindi mo rin naman pala siya gagawin? Nagsasayang lang ho tayo ng oras kapag gano'n. Nagiging mapagkumbabaw tayo pagka gano'n. Nasa harapan ka pa ng church. No? Lagi kang present sa online services. Lagi kang active. Hindi naman pala natin ginagawa. Hindi naman pala tayo nakikinig. May iba pala tayong ginagawa habang nagpipreach ang pastor. Habang nagbabasa ng Biblia, hindi naman pala tayo sa Bible nakatingin sa cellphone. So bilang ikaw na tinuturuan, biruin natin, napakadali na makarinig ng salita ng Diyos sa panahon natin ngayon. Compare natin 10, 15, 20 years ago, walang internet. Huwag ko kayo mag-alala, inabutan ko yun. Kaya I know, dati mag-a-apply kami ng telepono, 10 years. Para bago kami puntahan ng PLDT, 10 taon ho yung pag-apply namin. Ngayon, may pera ka, bumili ka ng cellphone, bumili ka ng SIM card, may telepono ka na. How fast is information going around us today? Pero how fast din po ang ating attention span kung saan hindi tayo makapag-stay ng 1, 2, 3 oras sa pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. So, bilang tinuturuan, dapat po, kung nakikinig tayo, kung tayo active, nakikita rin po yan ng mga tao sa paligid natin ang pagbabago sa ating buhay. And this is what the soul winners, diba? Yung online services natin, yung mga churches natin, this is what they're aiming to do. Ito yung gusto nilang mangyari. This is the Great Commission that Christ commands every Christian to do. Hindi lang po sa pastor, sa preacher. Lahat po, kung tayo po ay mananampalataya, kailangan po nating i-share sa salita ng Panginoon. Utos po yan eh. No? Preacher, hindi ako marunong. Dalhin mo sa church. Preacher, hindi ako marunong. Pag-aralan mo. Hindi pwedeng habang buhay, hindi mo alam. Hindi rin naman ako marunong eh. Hindi ko nga alam magiging preacher ako eh. Pero kailangan natin, kung ito ang ibinigay sa atin na ministry ng Panginoon, kailangan mong pagbutihan sa abot ng iyong makakaya and the rest, and God will do the rest by His grace. God will do the rest by His grace. No? So, tayo bilang tagapangaral ng salita ng Panginoon, kailangan nating gawin ito ng maayos at mainam. Paalala lang po sa ating mga Kristiyano. Pag tayo nag-share, let us be careful. Bakit? Nakasalalay ang kaligtasan nila rito eh. Pag wala sa Biblia ang ipinangaral mo, pag mali ang ipinangaral mo, yung kaligtasan nila, yung kanilang pupuntahan pagkatapos nilang mamatay, yun po ang nakasalalay dito at wala pong balikan yun. Sabi nga, pagka naglalaro ka, game over. Wala nang pre-lives. No? Kaya, kung tayo mangangaral, kung tayo mag-share, pag-aralan muna natin. Humingi tayo ng mentorship sa ating pastor. Humingi tayo ng mentorship sa ating mga elders na matagal nang nagsusuluin. Diba? O, Brother Dexter, paano ba magsulid? Naalala ko dati, pagka nagkakaroon tayo ng pagkakataon na mag-share, nagsasama talaga ako ng mga kabataan. Hindi para makialam, kundi para mag-observe sila kung paano mag-soul win. Anong verses sa Bible ang kailangan mong basahin? Ano yung sequence? Meron ho yan eh. No? Ano effective way para makipag-communicate ka at masabi mo sa kanya yung mensahe ng Panginoon. Kaya sana marami pa tayong mga kabataan ngayon na maging interesado, 'di ba, sa gawain ng Panginoon. Now, praise God No? Sa mga nakikinig ng salita ng Panginoon, let us praise God and let us pray that we are given the grace to abide by it. Pangalawang reason po kung bakit kailangan natin gawin ito kung pupunta na rin naman ako sa langit. Ang unang reason, because Christ teaches us that this is the way we should live our lives. Ang pangalawang reason, because we are preparing ourselves in the eternal life with God after this life. Nagpe-prepare na po tayo ngayon pa lang sa buhay natin ngayon para sa susunod nating buhay. 'Di ba? Sa afterlife po natin, after this life. Sabi dito, magbabasa po ako ng 2 talata sa Revelation, magkahiwalay lang po ng konti una nating basahin ng Revelations chapter 21, second to the last chapter sa book of Revelations, chapter 21 verse 10. Ang sabi po rito, "And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem,
descending out of heaven from God. Ayan po. Tignan po natin maigi. Nakita ni Juan, dinala siya ng Espiritu sa high mountain at nakita niya ang holy city of Jerusalem descending out of heaven from God. Diba ang sinasabi ni Peter kanina sa main text natin, we are looking for a new heaven and new earth. Galing na po sa Panginoon ito. And Revelations 21 to 27, 21 verse 27, skip lang po tayo. Sabi po rito, and there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Tignan po natin maigi. The Bible tells us that in the new heaven and the new earth, Jerusalem descends, from out of the heaven from God. At sinasabi dito, kahit ano na nagde-defile, na merong abomination o merong kasalanan o kahit mga sinungaling, cannot enter there. Sin cannot enter heaven or the new heaven and the new earth. Lahat lamang po ng nakasulat sa Book of Life, yun po, sino po ang mga nakasulat sa Book of Life? Lahat po na nanampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung yan po ay ginawa nyo, ang inyong pangalan ay nasa Book of Life at tayo po ay nakalista ron na baka tayo lamang ang makakapasok sa bagong city ng Jerusalem, sa bagong heaven and earth. This means that in the world to come, pagkatapos po maghuna ang mundo natin, no sin can enter the new Jerusalem, the new heaven and new earth, and that is for eternity. Habang buhay na po yun. So, in our world to come, ang mga Kristiyano, sa mga Kristiyano, nananampalataya tayo na magkakaroon tayo ng mundo kung saan tayo po ay makakapiling huli ng Panginoon, ng ating Panginoon Diyos. At alam po natin that God cannot be together with sin. Remember, Adam and Eve, bakit ba sila nagkaroon ng bakit sila nawala ng fellowship sa ating Panginoon? Samantalang araw-araw nakakasama din ang Panginoon dati. Pero nung dumating ang kasalanan at gumawa sila ng kasalanan, pinutol po ng Panginoon ang fellowship sa tao. Because God and sin cannot coexist. God is holy. Tandaan po natin yan. Kaya He does not tolerate sin. So, this means na pagka tayo, meron tayong fellowship with the Lord, pag na-restore yung ating fellowship with Him, sin cannot be in the picture. Hindi pwedeng makasalanan tayo ron. Hindi pwedeng gumawa tayo ng kasalanan doon. At pagka ginawa po natin yon, again, the fellowship will be broken. When I talk to my people sa opisina, sa pinag-uusapan namin career development plans, saka career goals, lagi ko sinasabi sa kanila, huwag kayong magpe-prepare kapag nandyan na yung opportunity. Yung tipong gusto mo palang maging team lead, gusto mo palang maging supervisor, nung nagkaroon ng opening, tsaka ka lang mag-aaral kung paano maging supervisor. Tapos na yun. Pagka ganun ang ginawa mo, it's a lost opportunity already. Wala na. Habang wala pa yung opportunity na gusto mo, yung career goal mo, i-prepare mo na kung ano yung dapat mong gawin para ma-achieve mo to. Upuan mo, isipin mo, gusto kong maging supervisor, gusto kong maging manager sa isang araw, ano yung dapat na skills na meron ako para maging successful ako rito. Tapos, i-develop mo yon. Ngayon, pag dumating na yung opportunity, pinaghandaan mo yon, di ready ka na. At napakadali na ma-recommenda ka sa posisyon na kasi ginagawa mo na . Likewise, kung ikaw po alam nyo magiging magulang kayo, you need to prepare. Ano bang pakailangan ng magiging anak mo? Diba? You have to make sure that you have enough money. Hindi po biro ang magkaroon ng anak. May check-up, diba? May medic. Pag nagkasakit pa yung bata, pa hospital pa. Saan tayo huhugot ng pera kung hindi ka handa? Now, kailangan i-prepare mo rin yung sarili mo, di ba? Mentally, physically, spiritually. Maging good example ka. Maging godly example ka ng iyong anak pag pinapalaki mo siya. Ano pa ba? You have to prepare a house. Di ba? Saan mabubuhay yan? Anong klaseng environment mabubuhay? So bilang di ba? Kung gusto mo ng career goal, kailangan mo maghanda. Kung magkakaroon ka ng anak, kailangan mo maghanda. Bilang mga Kristiyano, Sabi dito, alam mo ngayon
na soon we will spend eternity with God. At ito, ang meron lang dito ay ang katuwiran ng Panginoon. God's perfection, God's holiness. So, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, let us be perfect today as our Father in heaven is perfect. So, dapat, di ba? Di ba dapat paghandaan mo yung buhay mo ngayon? Yung buhay, pag ihanda mo na yung magiging buhay mo, pagkapiling na natin ng Panginoon, ngayon pa lang. Try na natin na huwag magkasala. Try na natin gumawa na mabuti. Try na natin magbago. Kasi pagdating natin doon, yun din ang gagawin natin. For all eternity. So as Christ taught us, let us live a life now, abiding in the righteousness of God. And doing good works and avoiding sin. Ayan po. So, pagka dumating yung panahon, pagbalik ng ating Panginoon Kristo, sabi sa verse 14 ng main text natin, that we may be found in peace, spotless and blameless. Isipin nyo, spotless and blameless. Ibig sabihin, perfect. Kaya nagko-coincide, no? Nagtutugma, sabi ng ating Panginoon Kristo, maging perfecto kayo kasi ang Panginoon natin sa langit, ang Panginoon yung Ama sa langit ay perfecto. Kasi dapat nga, spotless and blameless tayo. Pero alam niyo po ba kung ano yung naisip po rito? Napakataas ng standard. No? Napakataas pala ng standard ng Panginoon. Spotless and blameless. Dapat perfect. Meron bang perfect sa atin? Bilang tao? No. Diba? Kaya nga tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon na yung kaligtasan natin hindi by works eh. That our salvation is by grace. Dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi dahil sa gawa natin. Kasi ang taas ng standards ng Panginoon kung para sa gawa yan. Kung ang salvation natin naka-base sa works, wala hong papasa. Wala, sabi nga na Isaiah, di ba? Your good works is as filthy rags to the Lord. Maduming basahan lang yung ginagawa mo. Pero sa purihin ng Panginoon, by His grace, meron tayong kaligtasan. Pero hindi naman ibig sabihin ito na okay, ligtas ka na, di ka nagagawa na mabuti. Una, ligtas ka, we are commanded to do good works. Pangalawa, no? Remember na ibig sabihin ba, may lisensya ka na magkasala? Sabi ni Pablo, di ba? God forbid. Grace that sin may, ano ko ba sabi dito? Nakalimutan ko tuloy. Pero ang sinasabi ni Pablo, dapat bang magkasala ka pa dahil mag-a-abound naman yung grace pag nagkasala ka? God forbid. No? So, hindi ibig sabihin na wag na tayong sububok. Ligtas na naman tayo eh. Hindi po. Dahil ligtas ka, mas dapat mong subukan gumawa na mabuti. Now, no one knows when Jesus will come back again. Alam po natin yan, sabi sa Biblia. But we know that the Bible tells us that it is when we least expect it. Katulad ng mga panahon ni Noah na ang mga tao nagpapakasal, nagsasaya, nagtatrabaho at biglang dumating ang baha. Ganun din daw po ang pagdating ng ating Panginoong Kristo sa kapanahunan natin ngayon. As a thief in the night. So mga kapatid, I leave you with this verse. Dito po tayo magtatapos. 1 Thessalonians 5:1-8. 1 Thessalonians 5:1-8. But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they shall say, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness, that the day should overtake you as a thief. Ye are the children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore, let us not sleep, as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and the love, and for an helmet, the hope of salvation. Napakaganda pong paalala sa atin. Hindi po tayo sa mundo, bilang mananampalataya, tayo po ay sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon, huwag ka matulog. Watch, be sober, maging matino ka. At ang iyong gagamitin ay iyong pananampalataya, ang iyong pag-ibig, at ang iyong pag-asa sa kaligtasan. Mga kapatid, may we all be found serving the Lord when He comes back. Nawa po yung naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon.
tayo po ay dadako na sa ating pananalangin at bati lang po muna tayo ng ating mga nakasama pa. Brother Romar Bernales, magandang hapon. At Lynn Hapitana, magandang hapon po. At si Deacon George, magandang hapon po, Deacon. Salamat po sa pagsama niyo sa amin. At kasama rin po natin si Karen Sumudibilla Castilla, magandang hapon po. Ayan. Sige po, tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Please join us now in prayer. Refresh lang natin to. Let us pray. Ama namin dakila sa lahat, maraming salamat po sa Panginoon sa inyong salita na aming pinag-aralan ngayong hapong ito. Tunay nga, Panginoon, na hindi kayo nagdiktas sa amin para lamang sa wala. Hindi nyo kami iniligtas para magtuloy kami sa kasalanan. Hindi nyo kami iniligtas, Panginoon, upang walang gawin. Bagkus, napakalinaw po ng inyong inuutos sa amin bilang inyong mga anak. Ipakalat po ang katuruan ng aming Panginoong Jesucristo at mabuhay po kami sa katuwiran po ninyo. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy namin pinupuri ang inyong pangalan, dinadakila at nilulwalhati ang inyong pangalan, Panginoon, sa inyong salita. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga nagdiwang po ng kanilang mga kaarawan. Nawa ang dalangin ko, patuloy niyo sinabigyan ng mahabang buhay, ng pagpapala, Panginoon, maging blessing po sila sa buhay ng mga kapatiran. Ngayon din, Panginoon, nagpupuri kami sa inyo, Panginoon, sa mga kaluluwa na patuloy niyong inililigtas, Panginoon, sa pamamagitan po ng inyong mga anak. Salamat din, Panginoon, sa isa pang taon na ibinigay nyo kay Ma'am Sheila sa kanyang kaarawan. Nawa, Panginoon, patuloy siyang pagpalain. Kung may karamdaman, Panginoon, siya po ay pagalingin at patuloy po siya maging kagamit-gamit sa inyong gawain. Dalangin namin din, Panginoon, at patuloy namin kayong pinupuri, Panginoon, sa birthday din po ni Cristita de los Santos. Gayon po sa pag-aayos po ng papeles ng Sister Carlota sa kanila po nilalapit na kasal. At dalangin din, Panginoon, at papuri din, Panginoon, sa pagpapagaling niyo po kay Momo. Salamat, Panginoon. Patuloy namin nilalapit ang aming mga mahal sa buhay na mayroong karamdaman. Patuloy namin nilalapit si Dory Grifalda at saka si Cornelio Grifalda. Patuloy niyo po silang pagalingin. Patuloy niyo pong hawakan si Mary Ribomante sa kanyang brain tumor at nawa po ay maging maayos ang kanyang surgery. Patuloy namin nilalapit si Mark Suarez, siya po inyong pagalingin. Maging si Princess Sulianda ay pagaling nyo sa kanyang hika. Dalangin namin si Ana Pulido na may goiter problem at ang panalangin namin ay complete recovery para kina Gay Castillo Doctor, Jen Oiliwa Matsarivic, kay Asaraya Chua, kay Kasen Castillo, kay Eliza Rojas, Panginoon, at patuloy niyong hawakan si Angelina Quitoriano na na-stroke, siya po inyong pagalingin. Dalangin din namin na patuloy niyong hawakan si Norma Castillo na may karamdaman at nasa ospital. Hawakan niyo rin, Panginoon, ang Sister Dang, patuloy niyo siyang bigyan ng full recovery and strength, gayon din para kay Alex Chua at kay Pastor Walter Santos. Hawakan niyo po, Panginoon, si Ma'am Adele Mabalot na mayroong osteoarthritis. Dalangin namin si Gian Paldeng sa kanyang complete recovery at si Tatay Ansari na na-stroke. Hawakan niyo, Panginoon, si Francesca Audrey Abad sa kanyang full recovery. Gayun din ang Ima Zeni Paras na mayroong high blood pressure. Ang Sister Pai Agasang, ang kanyang mother, patuloy niyo pong hawakan sa kanyang karamdaman. Ngayon din ang Pastor Fred Silaw na mayroong heart disease. Si Cristina Martinez ay inyong hawakan at pagalingin sa kanyang health condition. Kasama po namin sa panalangin ang asawa po ni Mapi Antonio na mayroon pong na siya po ay na mild stroke. Ngayon din, Panginoon,
Si Laila Go, pagalingin niyo po ang kanyang kidney stone at ang sipon po at tubo ni Sara at Mike de la Cruz. Dalangin namin Panginoon si Tan Nguyen sa kanyang recovery. Ganyan din po ang Nanay Tuding Severino, ang dalangin namin ang kanyang complete recovery sa kanyang road accident. Patuloy po siyang bigyan ng kalakasan, kagalingan sa sakit ng kanyang ulo dahil po sa aksidente na yon. At kami po ay nagpapasalamat sa patuloy niyang pag-iingat sa kanila. Ang kanya pong kapatid na si Filomena Belen, dalangin ko Panginoon, bigyan niyo po siya ng kalakasan at pagaling niyo po ang kanyang mga tuhod. Ganyan din Panginoon si Chay Corara, bigyan niyo po siya ng maayos na blood glucose level. Ang dalangin din namin Panginoon si Ariel Isidro na meron pong sakit at merong health condition. Ang nanay Leonardo Saren Panginoon, patuloy niyong hawakan at pagalingin sa kanyang karamdaman. Ang maging si Flor Chua, pagalingin niyo siya sa kanyang pain and cramps na kanya po nararamdaman. Patuloy namin nilalapit Panginoon si Francis Gicaraya na stroke. Siya po ay inyong hawakan, pagalingin. Gayon din si Sister Lou na nag-undergo po ng surgery, ngunit ngayon po unconscious Panginoon, kayo na po ang bahala magpagaling sa kanya. Patuloy namin nilalapit ang Nanay Lourdes Mercalesia sa kanya pong CT scan, maging maayos po ang resulta nito. Patuloy namin nilalapit Panginoon ang mga mahal namin sa buhay na may malulubhang sakit. Ang dalangin namin patuloy kayong gumawa ng mirakulo sa kanilang mga buhay, ibsan ang sakit na nararamdaman, maging ang kanilang pinansyal na pangangailangan, kayo po mag-provide. Si June Santos po na nagdadialysis, si Emma Reyes, si Corazon San Jose, si Lorea Jade Borja, si Julita Eliceralde at si Mary Ribamonte na may cancer. Ngayon din Panginoon si Efren Inocencio, si Berbarda Lopez, si Perly Iscaar at si Frank Hardin na mayroon pong komplikasyon ng diabetes. Patuloy niyo po silang pagalingin Panginoon. Dalayan ko rin Panginoon ang aming expectant mothers na expectant mother na Sister Angela Belen Panginoon, hawakan niyo po siya sa kanyang pagdadalang tao at maging maayos po ang kanyang delivery. Patuloy namin nilalapit Panginoon ang mga kahilingan ng inyong mga anak, ang kahilingan po ng Sister Dang Chua, ang kanyang mga anak si Grace, Faith and Mercy, patuloy niyo pong hawakan at pagpalain, maging ang kanilang mga nalalapit na pagpunta sa Pilipinas at sa Taiwan, maging blessing po sa kanilang makakasama, maging way din po para makapag-share ng kanilang ng inyong salita. Hindi din Panginoon, hawakan niyo rin po ang kanilang pinansyal na pangangailangan. Patuloy namin nilalapit ang apo po ni Yen Uy Luamad sa Revic sa continuous health and growth. Bigyan niyo rin ng continuous strength si Emily Muse, strength and guidance Panginoon ang ibigay niyo kay Christine and Cathy Vu. Ngayon din Panginoon sa Wilson family, patuloy po silang iingatan. Ang pag-aayos po ng petition papers ng Brother Robert Soriano, ito po silang gabayan. Ngayon din Panginoon, patuloy niyong hawakan si Shem, bigyan niyo po siya ng physical strength and good health, spiritual growth and maturity. Dalangin din namin Panginoon ang Nanay Doris Santos, patuloy niyo po siyang hawakan, bigyan ng kalakasang pisikal at spiritual. Dalangin namin Panginoon si Maricel Pena Kiambao, bigyan niyo po ng maayos na kalusugan ng kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon din ang Godden family, ang kanilang pangangailangan Panginoon, kayo po mag-provide. Ngayon din ang si Bingren Severino, dalangin namin patuloy niyo palaguin ang kanyang negosyo at bigyan niyo po ng pag-ingat ang kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy niyo bigyan ng kalakasan, spiritual, maging ang physical, ang Nanay Tuding at maging ang kanyang heart's desires. Dalangin namin Panginoon ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milika and Brother Shan. Patuloy niyong ingatan ang Sister Milika sa kanyang pagpasok at pag-uwi mula po sa eskwela. Ngayon din Panginoon, dalangin namin si Malulaw at ang kanyang family members, ang kanilang spiritual growth. Idangatan niyo po silang patuloy at sila po ay makapaglingkod po sa inyo. Dalangin din namin Panginoon si Mercy Castro, bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan at kagalingan. Dalangin din namin Panginoon ang nilalapit ng Pastor Mike Digan, ang spiritual lives po ng mga miyembro ng MIBC Silangan and church finances. Patuloy namin nilalapit Panginoon ang ministry po
ang inyo pong gawain dyan sa lawaan sa pangunguna po ng Pastor Gerald Rapista at ang kanya pong may bahay na si Ma'am Jenny Rapista. Hawakan niyo po palaguin ang inyong gawain sa lawaan Antique. Patuloy namin nilalapit ang spiritual strength ni Sarah para kay Sarah, ang salvation po para kay Mike and Momo, and good health and God's at inyo pong guidance sa kanila. At patuloy niyo pong hawakan ng Ma'am Bibi sa kanyang kalusugan at kanyang pong heart's desires. Nilalapit namin Panginoon ang Inocencio family, patuloy silang gabayan at bigyan ng probisyon, maging ang Abdul Sarak family. Ang Nanay Faye Carpio, Panginoon, bigyan niyo po ang Carpio family ng spiritual strength at patuloy namin nilalapit ang sila Doc Nico Salonga, Panginoon, ang Salonga family, bigyan niyo po ng maayos na kalusugan at proteksyon at maging ang Edjoc family, Panginoon, bigyan niyo po ng good health and protection ang buong Edjoc family dyan po sa kanilang lugar. Ganun, Panginoon, patuloy ko nilalapit si Corazon Bernardo, bigyan niyo po siya ng good health and strength. Ang Mami Beatlesaria de Desma, ang kanya pong panalangin ay good health po para sa entire family. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang kahilingan ng Sister Carlota, ang kalusugan, kaligtasan po ng kanyang mga mahal sa buhay, at magkaroon po ng maayos pagkakitaan ng bawat isa, at maging bigyan niyo po ng wisdom ang mga batang tinuturuan, maging ang kanila pong pinansyal na provision para po sa kanilang nalalapit kasal. Dalangin namin, Panginoon, ang kahilingan ng Sister Agnes Casiao, patuloy niyo silang bigyan ng maayos na kalusugan ng Brother Romar, maging kanilang pinansyal na pangangailangan at ang kanila pong mga pinagkakakitaan na inyong hawakan. Dalangin namin, Panginoon, nilalapit ng Nanay Gertrude Severino, kanyang mga mahal sa buhay, bigyan niyo po ng kalakasan, patuloy niyo po silang ingatan, ang kanya pong heart desires, Panginoon, maging ang business po ng Nibing Rain Severino. Dalangin ko, Panginoon, ang Sister Rosa Belen, ang dalangin ko ay patuloy po siyang magamit upang makakilala po ang kanyang mga mahal sa buhay sa inyo, kanilang pinansyal na pangangailangan, kayo po mag-provide, kayo po sa kanilang pang-araw-araw ni John Emmer, kayo po mag-ingat sa kanilang pagtatrabaho. Pagalingin niyo rin po sila sa kanilang karamdaman. Dalangin ko, Panginoon, si Sister Rowena Galdones, hawakan niyo patuloy si Rosario Galdones, si Joel Eve, si Reynan at si Jomar, Panginoon, kanyang mga mahal sa buhay, at makakuha po sila ng maayos na pagtatrabaho at makatapos po ng pag-aaral ang kanyang apo. Dalangin ko, Panginoon, si Angelica Di Guzman, bigyan niyo po ng kalusugan ng kanyang tatay, ang kanyang asawa na si Gerald Aquino, at patuloy niyong gawing malusog ang kanyang mga anak na si Ashley at Gabriela, maging ang kanilang pinansyal na pangangailangan. Nilalapit namin, Panginoon, ang anak ng Sister Tori Santos sa Israel, patuloy niyo po siyang ingatan sa kanyang pag-travel papunta po sa Legazpi City. Ngayon din, Panginoon, dalangin ko ang kahilingan ng Sister Alexis Salazar na magkaroon na siya ng grades sa kanya po para maayos na po niya ang kanyang graduation at makapagbayad na rin po siya ng ganyang graduation fee. Patuloy ko nilalapit, Panginoon, ang Blessed Hope Christian Academy sa kanilang Founders Week bukas. Patuloy niyang pagpalain ang mga namumuno po rito, Panginoon. At dalangin ko ang Sheep Shepherd Conference na gaganapin po ngayong October 19 to 20. Maging pagpapala nawa ito, Panginoon, sa inyong mga anak at sa bawat makakadalo at makakarinig po rito. Gayun din po ang Pray for Israel and FIBAP na conference po na gaganapin po ngayong October 20. Dalangin ko, Panginoon, ang mga senior citizens and elders na nabanggit namin kanina, patuloy niyong bigyan ng maayos na kalusugan, ibsan ng karamdaman, sakit na nararamdaman, at kayo po mag-provide ng kanilang pinansyal na pangangailangan sa araw-araw. Kayo rin po, Panginoon, ang magbigay ng spiritual na kalakasan sa bawat isa. Na patuloy namin nilalapit ang MIBC Silangan, Panginoon, gawin niyo pong mabunga ang inyong gawain niyo sa Silangan sa pangunguna po ng aming pastor, Pastor Mike Digan, at ang mga binubuo po at ang bumubuo po sa gawain ito. Kailangan namin, Panginoon, na ang lahat po na makakapakinig kahit mamaya sa replay ng gawain ito, Panginoon, na inyo pong tugunin ang kanilang mga personal prayer request, ang kanilang pong mga hearts desires, at patuloy pong magkagamit-gamit ang ministry na ito na makatulong po sa kanilang spiritual growth. Maraming salamat, Panginoon. Purihin po ang inyong pangalan sa inyong pagpapala, sa inyong patuloy na paghawak sa amin. We glorify you, O Lord, for your faithfulness in us. Maraming salamat, Panginoon.
Maraming salamat. Patuloy niyong ingatan ng bawat isa. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Ayan. Ayan. Alright. Maraming salamat po sa lahat po na sumama sa akin sa pananalangin. Babati na po tayo ng ating mga nakasama ngayong hapong ito at muli kami nagpapasalamat sa patuloy niyo po na pagsama sa amin every Tuesday afternoon. Ayan. At magandang hapon po ano at ayan. Alright. Magandang hapon po Pastor Mike, Ma'am Joyce at ang Digan family, Nanay Amihan Yabot, magandang hapon po, Nanay Elvie Rivas, nakasama rin po natin, Preacher Manny Nicolas, si Angelica Di Guzman, Ma'am Baby Villamiel, Sister Alexis Salazar, magandang hapon po sa inyo. Salamat po muli sa pagsama niyo sa amin, Nanay Gertrude Severino, Ate Beth Akong, at Sister Helen Ortiz Paras. Maraming salamat din po at magandang hapon po Pastor Domingo David, at kasama rin po natin Ma'am Riza Lumangyaw, magandang hapon po. At Bingren Severino, magandang hapon po. Kasama rin po natin si Sister Carlota Belen, Brother Cyril Escobar, Nanay Dory Santos, magandang hapon po. Nanay Lourdes Mercalesha, pagpagaling po kayo patuloy at nawa po ay maging maayos ang inyong resulta. Kasama rin po natin ngayon si Heidi Severino Villanueva, Nanay Celia Ignacio, kamusta na po kayo Nanay Celia? At Brother MJ Franco Berlon, maraming salamat sa pagsama mo sa amin ngayong hapong ito. Nakasama rin po natin si Nestor Gicaraya. Salamat po sa inyong pagsama sa Hardin ng Panalangin. Brother Romar Bornales, si Karen Sumodibilla Castillo, magandang hapon po sa inyo. Kasama rin po natin Nanay Tuding Severino, si Lynn Hapitana, ang Deacon George Cardenas, maraming salamat po. At ang Tatay Nick Santos, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin. Muli, humihingi ako ng paumanhin sa mga hindi po namin nabati. At kung maaari naman po mag-comment kayo or mag-leave po kayo ng emoji para po mag-appear kayo sa live at masama namin kayo sa listahan. Ang Hardin po ng Panalangin ay babalik po sa Thursday. Pangungunahan po tayo ng Preacher Gary Chua sa ganap na alas 5 ng hapon. At ang Brother Sam Digan naman po sa Friday. Bukas po ang midweek service po ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng Pastor Mike Digan. Muli kami po ay nagpapasalamat sa pagsama niyo sa amin ngayong hapong ito. Patuloy po tayo na magtiwala sa Panginoon. God bless you all.